Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So medyo natatagalan yung pag-upload ko kasi lagi masama yung pakiramdam ko. Pag-uwi talaga ang pagod, tapos masama yung pakiramdam ko. Kaya pagpasensyahan nyo na yung mga late uploads na yung mga videos ko. So ayan na nga, may malaking balita kami sa inyo. Baliw. After ng ilang buwan na pagtatrabaho ni Marvin, Ano? magre-resign na siya, guys. Pero ba? Hindi Kung ako ba- mag-resign na. Magre-resign na siya. Iba nga nawalan ako ng trabaho. Hindi pa naman, may ilang araw pa naman ako. Isa ako sa na-layoff. May weeks ka pa. May weeks pa nga. Isa ako sa na-layoff. Tapos, nakakuha nga ako ng bagong trabaho. Iyon nga sa hospital. Part-time, tapos on-call lang siya. So, walang kasiguraduhan kung lagi ba ako mabibigyan ng duty, ganyan. Kaya napaisip din kami ni Marvin. Tapos ayun nga, doon din sa company namin, hindi na rin masyadong sigurado kung paano ba. Kasi wala pa ring update kung magtutuloy ba talaga. Ganyan. Pero may orders naman for next year. So, konti nga lang daw talaga. May ilang araw pa naman din si Marvin bago yung last day niya kasi sumabay na rin siya sa akin. Oo. Nagpasa mo na Nagpasa. simulation. Hindi siya nagdalawang isip. Nagpasa agad siya. Meron kasi din kami mga ibang kakilala na nag-o-offer na itry daw sa kanila. Ganyan, try nyo, ganito. Tapos, ayun. Kaya susubukan din namin ni Marvin. So, ibang town na yon pupunta kami. Ay, si ate. May naghatid pa kayo sa work niya. So, ngayon, susugal na naman uli kami ni Marvin. Sugal lang ng sugal hanggat meron kaming permit. Sugal lang kami ng sugal. Ayan. So, buti na lang kahit papaano nga, malaki din naman yung naipon namin dito sa small town. So kahit papaano hindi kami ganun mahihirapan paglipat. Kasi nung lumipat din naman kami galing sa Saskatchewan, di ba? Ang mahirap maglipat di gamit mo. Ayun, gamit. Ayun lang problema namin. Ngayon kasi may mga gamit kami. So possible na makakapag ilang balikan or magre-rent kami ng U-Haul ni Marvin para madala lahat ng gamit. Ito mo nga yung naging journey mo dyan sa work mo kasi almost 10 months din si Marvin. Iyan din yung unang trabaho niya dito sa Saskatchewan. Naging 10 months. Kamusta naman yung naging work mo doon? Hindi, yung unang pagpasok ko kasi diba, parang behind, diba? Behind ng 14, 16 sobrang, machines. madami. Kaya puro overtime ka nun, no? Hindi ako nag-overtime noon. Hindi pa, nang bago pa lang. Kung nandun ka sana, overtime every Friday sana nun. Sayang kaya yun. Tuwing Thursday ng gabi, pag maganda naman yung weather, umuwi na si Marvin ng Regina. Para nga kasama niya na ako. Tapos uwi na siya ng paggabi na. Mga anong oras, mga 5 or 6, alis na siya ng Regina para bumalik ng Kipling. Kasi ganyan, so ang first month ko nakapagod talaga. Kasi konti lang kami sa pang umaga eh. Tapos yun, pagod. Tapos nakapag-adjust naman ako ng mga second month. Tapos yun, dire-diretso na. Tapos yung mga nadagdagan din ng mga tao, ganyan. Tapos kasi ang lakas talaga eh. Pagiging mga tropa-tropa, ganyan. Malakas talaga. So, hanggang umabot sa karoon ng shutdown, bakasyon, di ba? Sarap. Tapos bago magbakasyon, ang ganda na sana bebe. Nag-announce na mag-post ng magbibigay ng Jalpos daw. Ang ganda na sana din dito sa small town dahil nga ayun, nakakaipon kami, maliit lang yung inuupahan namin. Tapos yun, may shutdown sila ng summer 2 weeks, so bayad yun. Tapos 2 weeks din ng winter, bayad din yun. Kaya sabi namin, ang ganda na dito. Kasi okay yung sahod namin, tapos may mga bakasyon pa na bayad, ganyan. Tapos yung pasok nga namin, 4 days lang, may 3 days kaming day off, ganyan. Oo. Depende sa'yo kung gusto mo mag part-time. Ayun nga, di ba sabi ko sa'yo, part-time lang talaga yung makukuha mo sa Kipling, walang mga full-time. Ang dami na rin mga nagpa-part-time kasi yung iba din doon, puro bata na rin yung mga nagpa-part-time, yung mga high school ata yun,
Kawawa naman sila kung walang part-time, di ba? Mm-mm. Tsaka para may pera sila. Mm-mm. Para balance lang. Sobrang laking desisyon na naman to para sa amin ni Marvin. Kasi syempre, kahit papaano, gusto rin naman talaga namin maging PR. Ay gusto rin namin, makaipon din kami. Ganyan. Kung hindi lang sana nagkakaroon ng chismis nga na magbabawas ng tao, hindi sana kami magdadalawang isip ni Marvin. Ang hirap na rin kasi, 'di ba? Kasi nung una din chismis lang, tapos ayan nagkaroon na ng layoff. Minsan kailangan din naming isipin kung saan talaga kami mas magiging okay, ganyan. 'Di ba? Ano naman yan, decision naman naming mag-asawa niyan. Baka i-bash na naman ako, sabihin na naman, decision ko na naman yan. Ito nga, nag-resign, di ko naman siya pinag-resign, nagpasa agad siya ng resignation niya. Siguro ka makakakuha ka ng trabaho? Hindi. Magbabaka sakali lang. Baka sakali, syempre, gano'n naman lagi. Lakasan lang naman talaga ng loob lagi kapag mayroon kang mga gusto, di ba? Kung lagi maghihintay ng ng right time, ganyan. Lagi lang maghihintay, mas magandang umaksyon. Kasi laging ganun ginagawa natin, lagi naghihintay, di ba? So ngayon, bakbakan na. So, magsisimula na naman uli kami ng panibago. Di ba yung simula? Kukontinue lang. Iko-continue lang pala. Hindi, magsisimula na uli tayo sa ibang lugar ulit. Wala nang katapusan yung paglilipat namin Pero wala namang magiging problema kung lipat daw ng lipat. Basta kung saan ka mapi-PR, dun ka. Yan ang hindi lang naman kami yung lipat ng lipat, madami rin kaming makakakilala kung saan natin tayo lang ito yung vlogger na Ay, kami lang siguro yung vlogger na lipat ng Ikaw lipat. Ikaw yung vlogger. Kasi syempre, gusto rin naman namin mayroong patutunguhan yung pinaghirapan namin ni Marvin dito. Sayang din naman. Pero inisip kasi namin, ang gusto rin sana namin, yung makakakuha kami ng papel, tapos makakaipon kami. Ang hirap naman na magstay kami sa isang work na si Marvin lang ang kakita talaga. Tapos hindi sigurado kung magiging PR. Tapos wala kaming maiipon. Di mas pili na lang namin lumipat ng ibang lugar na sure na mapi-PR na talaga kami, tapos makakakuha ko ng trabaho. Kung hindi mo ma-PR, at least makaipon. Ganun na lang. No choice. Anong feeling mo nung nag-resign ka? Wala. Normal lang. Pero naging masaya ka naman sa trabaho mo? Oo, sobra. Kasi bait yung mga trabaho ko din. Puro mga loko-loko lang kami. Kasi alam na namin ginagawa namin ganyan. Tapos, ngayon, naglalaro-laro na kami minsan doon. Hindi naman larong yung bihira, yung parang babato ng bote, ganyan. Sa kaipon ako doon sa bote kasi sa akin binibigay yung mga bote ng mga puti. Tapos binibenta ko. Pati si Kuya Eric binibigay niya sa akin yung bote yung Magugulat na lang ako, yung mga katrabaho ni Marvin, bigla na lang, Marvin! Ganyan. Sasabihin, Marvin, tapos ibibigay nila yung bote. Tapos minsan, nasa locker ni Marvin sa ibabaw, may bote na doon. Kaya ang daming naiipon ni Marvin na bote. Binebenta namin tuwing tuwing Friday, no? Dati, unang ko, naka $100 ako mahigit Kaya ang dami na. Kasi ang sipag ko mangolekta. Tapos ng mga pagtagal-tagal nakatamad. Kasi dito na rin to Oo, nandun na ako. Kaya may sahod na naman away na. Nakakaroon na ako per month, parang maliit na Nakakaano ka pa rin naman. Isang buwan, mga 15 na lang. 15 na lang ba? Oo, almost 20, ganun. Hindi tulad dati ng mga laki talaga. Hindi naman natin ginagastos yun, ilagay mo yun sa alkansya mo Hindi, pero gamit mo dun sa Saan? Sa event. Sa Filipino event. Ayun, kinain namin. Ako naman, mamimiss ko dun sa work namin pag minsan, syempre, pag hindi ko gusto yung ulam namin, bigla akong nagustuhan kung ano yung nasa menu nila. Meron kasi kami doon kantin. Ay, maganda doon. Ang nakakatuwa, may kantin kami doon. Tapos, ang mura pa ng mga bilihin doon. $5 lang. Oo, $5 lang guys. Meron pa ng ulam doon. Tsaka, yung worth mga $10. Ang dami pati, di ba? Ganun yung
tumbas sa labas, di ba? Oo, More mahal. than $10. Kaya yung mga ibang puti doon, pag uuwi sila, may take out talaga sila. Nag-order sila na 5 PM nila kukunin pagka-out. Kasi yun na yung ginagawa nilang dinner, tapos pagkain na rin daw ng family nila para hindi na daw sila magluluto. Saka sabi, saan ka pa makakakuha ng gantong mura? Yung ano yun? So, araw-araw mo, so mura. Yung Araw-araw. ham and sandwich ba? Yun siya yung egg sandwich. mura $3 nun, lang sobrang yun. mura. Oo, tapos yung mga soft drinks, $1 lang yun, guys. 150. 150 ba? Pero ang sulit doon, lunch, yung $5 lang. Minsan naman may perang pang Pilipino din kasi Pilipino din yung cook Kuya doon eh. Oo. Tapos pang Canadian, mga burger, fries. Ang gusto ko doon lagi yung chicken, parang ano ba yun? Yung chicken ba yun? Ribs? Bakit minsan may chicken wings doon eh. Yun. Yun ang kagandahan. Tapos, ayun, namigay sila ng yung bag. Anong brand ng bag? Under Armour. Under Armour na ang laki niya. Na parang pang ano ba yun? Yung pang style pang gym. Yung malalaki. Tapos sabi ko, baka sign na talaga na to na lumipat talaga kami. Kasi binigyan na kami ng bag. Tigisa kami ni Marvin. Binigyan na kami ng bag na parang sabi nga ay may nilukot ako ni Ate Karen noon eh. Parang paglalagyan daw ng mga gamit namin sa paglilipat. Kasi nga nag-share ako sa kanya na baka ate lumipat kami. Pero syempre hindi pa sigurado nung una. Nagdadalawang isip pa kami ni Marvin. Kasi babaka sakali pa nga. Tapos, yun na lang din kasi may mga, syempre nakakapag-share din kami dun sa iba. Tapos, yung iba naman nakatrabaho namin na alam nila yung sitwasyon namin. Parang binibigyan pa naman nila kami ng lakas ng loob na sabi nila na okay lang yan, makakahanap din kayo. Kasi syempre, sabi sa akin ni Kuya, nalimutin ko yung pangalan ni Kuya, Panggabi siya. Sabi nga, malay mo, nauna lang kayo, kami din yung yung next na matatanggal. Hindi pa natin sigurado kung anong nangyayari sa company, ganyan. Tapos sabi niya, kung may nagsarang pinto, may magbubukas na bintana, mas madami. Oo nga, sabi niya, bintana, mas madami pa, sabi niya ganun. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi niya, hanggat nandito kayo, go lang kayo, sabi niya sa amin ni Ate Karen. Kung may ilang araw na lang, bago yung last day namin ni Marvin, hindi na ako masyado makakapag-upload niyan. Kasi wala namang masyadong ganap-ganap. Kung mag-upload man ako, siguro next na noon, na meron ng job interview si Marvin. So magta-try pang mag-apply kami kung saan may makakapag-support kasi syempre una kapag in-interview naman lagi naman i-open mo agad kung ano yung status mo, kung matutulungan ka ba nilang i-support ganto ganyan, di ba? Yun agad kasi minsan may iba namang employer pag sinabi mo agad yan, sabihin na nila agad na hindi sila nagsusupport, ganyan. Tapos may ibang employer na, magsusupport kami, okay, ganyan. Tapos meron namang magsusupport, pero maghihintay. Maghihintay. Tapos meron namang magsusupport, pero hindi naman talaga. Yun lang ang mahirap, di ba? Pero magtiwala lang talaga. So siguro yung mga sunod na vlog ko, upload ko na yung last day namin, interview, ganyan. Update naman namin kayo kung ano nang mga ganap-ganap namin sa buhay, guys. So yun lang, hanggang dito na lang yung vlog namin ni Marvin kasi nagugutom na talaga kami. So hanggang dito na lang, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel namin. Abangan nyo na lang. Alam kong madaming naniniwala sa inyo. Madaming naniniwala sa amin na makakaya namin to, malalampasan namin to. Yung mga hindi naniniwala, tuloy nyo pa rin. Tuloy na lang po kayong manood sa amin. Thank you. So, ayun lang guys. Bye!